Bilang tugon sa lumalawak na military activities at interes ng China sa Arctic region, pinapalakas ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang presensya nito sa rehiyon sa pamamagitan ng bagong misyon na tinatawag na Arctic Sentry. Sa ilalim ng Arctic Sentry, isa sa ilalim sa mas pinalakas na koordinasyon ng NATO ang umiiral na hukbong militar sa Greenland na maaari pang dagdagan ng mga eroplano at maritime patrol na magbabantay sa hinaharap. Naniniwala naman ng ilang eksperto at diplomat na layunin ng hakbang ng NATO na tiyaking mananatiling nakahanay ang Estados Unidos sa alyansa sa kabila ng mga pahayag ni US President Donald Trump sa posibleng pagsakop sa Greenland. Matatanda ang naging mitya ng pagkabahala sa Europa ang mga pahayag ni Trump noong Enero hinggil sa Greenland. Nagbigay umano ito ng pananaw sa ilang mga bansa na hindi maaasahang kaalyado ang Estados Unidos. Sa kabila nito, ipinunto ng ilang eksperto na walang malaking kakulangan sa puwersa ang NATO sa Arctic at nananatiling mas malakas ang puwersa nito kaysa Russia. Sa kabilang banda, ilang eksperto rin ang naniniwala na maaaring maging magastos ang pagpapanatili ng maraming hukbong military at hindi na kinakailangan ang pangmatagalang pagde-deploy ng mga ito sa rehiyon. Para naman sa ilang bansang kasapi ng NATO, ang karagdagang gastos at presensya sa Arctic region ay isang katanggap-tanggap na kapalit upang mapanatili ang pagkakaisa ng alyansa at maiwasan ang mas malalim na hidwaan sa loob nito. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon.